daw na pangkarera ang sasakyang hindi lang magandang forma kung hindi humahataw sa kalsada. Sa mga mahihilig sa kotse, malaki raw ang maitutulong ng tinatawag na car modification o yung pagdaragdag ng mga aparato o gadget para ang inyong mga sasakyan daw maging super kotse. Ang pinakamahirap sa lahat is yung gawin mo yung kotse na matulin na matibay. Ready? Get set? Go! Drag racing. Circuit racing. At drifting. Ang mga ito ang usong paligsahan sa kotse ngayon. At kapag umarangkada ng mga kotseng pangarera sa kalsada, matutulala ka sa bilis at sa kanilang forma. Sa pelikulang The Fast and the Furious, naku, hahanga ka sa mga kotseng ipinakita dito. Ang talyer na ito sa Quezon City, bihasa sa pag-aayos ng mga kotseng ginagamit pangarera. Kadalasan, ang unang pinapalitan sa sasakyan ay ang mags ng gulong. Pagkatapos, kakalasin ang makina nito. Lilinisin at sinisigurong walang anumang nakabara sa mga pyesa. Ito, tinatawag dito is mga bearings, no? So kung halimbawa lang na magkaroon ng dumi at ma-assemble natin yung makina, pinaandan na, ito yung kaagad yung una niyang susugatan. So, in short, hindi magtatagal yung makina. Kapag kasado na ang makina sa sasakyan, uso daw ngayon ang pagkonekta ng makina sa isang programa sa computer. Tumutulong daw ito para maging mabilis ang takbo ng sasakyan. Technology-wise, mas maparaan yung mga Pilipino na isipin nyo, sila doon, bili ng gamit, mantalang ang Pinoy. Ito lang, pero nagagawa nila na halos kasing lakas ng mga kulang lang tayo sa exposure. Mula 20,000 piso hanggang 2 milyong piso ang gagastusin para makabuo ng sasakyang pangkarera. At sa makina pa lamang ito, ha? Hindi pa kasama dito ang pagpapaayos sa panlabas na itsura ng kotse. Hindi gaanong nilalagyan ng palamuti ang mga kotseng kumakarera. Ordinaryong body kit o kahalamang katulad ng bumper, side skirt, at spoiler ang ikinakabit sa mga ito. Yari ang mga ito sa magaan na fiberglass kaya hindi nakakaapekto sa tulin ng sasakyan. Pinaka-importante doon, aerodynamic design. For example, mabigat o hindi yan, pero tama yung aerodynamic niya, it helps pa rin. Pero kung gusto na mas agaw pansin ang sasakyan, bakit hindi subukan ang pagpapagawa ng sariling disenyo ng sasakyan? Bukod sa paglalagay ng body kit, babaguhin ang kulay ng sasakyan. Pwedeng palagyan ng palamuti katulad ng disenyo ng isang sikat na brand ng bag. Papalitan ng interior ng mga upuan. At kung mas gusto ng kakaiba, palitan ng tinatawag na vertical door ang pintuan ng kotse. Sa ganito car modification, nakikita mo na gumaganda yung kotse mo, tapos safe siya, tapos pag yung resale value ng kotse, tumataas. 20,000 piso ang pinakamurang budget sa pagpapaayos ng sasakyan. At pwede namang umabot sa 1 milyong piso depende sa mga palamuting ipapadagdag. Malaking puhunan talaga ang kakailanganin sa pagpapaayos ng kotse. Pero sa oras naman daw na ito ay umarangkada na sa kalsada at lingunin ng mga nakakakita dahil sa tulin at forma. Naku, baliwala na daw ang sakit sa bulsa. Ready, get set, go! Alas 2 pa lang ng umaga, nagsisimula na ang araw ng 15 taong gulang na si Alvaro Calao. Magpupunta na siya sa kanyang pinagtatrabahuan. Iripak po namin yung mga donut. Ang
Ang mga donut na ito, dinadala pa ni Alvaro sa mga eskwelahan mula Marikina hanggang Makati. Tinelas ko po kasi wala yung narating. Dali pang mabudbud. Pagtuntong ng alas 12 ng tanghali, diretso si Alvaro sa kanyang eskwelahan sa Project 6 Elementary School. Hanggang alas 6 ng gabi ang klase ng binata. Pero imbis na magpahinga, trabaho pa rin ang inaatupag nito sa bahay. Nagtutulungan po kami magluto tapos magbabalot. Kailangan po kasi na makapag-aral ako. At dahil nga itong si Alvaro ay bibihira lang talaga na makatikim ng kanyang sariling nire-repack na mga donut, eto na, pinasalubungan namin siya ng kanyang pambaon. O, di ba, Alvaro? O. Ngayon, mananawa ka. Mananawa ka sa donut. O, ka, mag-toast tayo ng donut. Kunin mo yung isa. O, toast. Appear. Appear, appear. At para naman dito sa 200 mga estudyante sa Project 6 Elementary School sa Quezon City, aba, may 200 kaming mga sapin sa paa para sa kanilang lahat. Mga bata, handa na ba kayo sa bago nyong tsinelas? Yay! Salamat sa mga tumulong dahil sa inambag ninyong mga tsinelas. Darating ang araw na wala ng bata sa Luzon, Visayas at Mindanao ang mananatiling nakapaa. Hanggang sa uulitin.